Kabilang ba kayo sa mga nahihirapang mag-adjust sa online class? Hirap din ba kayong mag-join dahil hindi kayo techie? Struggle din ba ang mag-message, mag-open ng camera, mag-mute o nalilito rin ba kayo sa ganitong setup? Kung isa kayo sa namomroblema dyan, tutulungan namin kayo na maging online class ready. Alamin natin ang tamang paraan ng paggamit ng tools online at kung ano-ano ang mga online class etiquette na dapat tandaan dito lang sa MIL 101. Eto mga ka-RSP, alam po natin medyo mahirap mga pa sa online class. Hindi lang po sa mga estudyante, kundi pati na rin po sa mga nanay na may mga anak na nag-aaral sa elementarya o kaya sa preschool. Bago tayo pumunta doon sa mga basic feature, alamin muna natin yung platform na madalas ginagamit sa online classes o meeting. Hati po ito sa dalawang major platform, yung Zoom at yung Google Meet. Kung corporate naman, madalas ginagamit yung MS Teams. Narito ang ilang mga basic feature na dapat matutuhan sa paggamit ng online class platforms. Well, paano ba mag-join? Una, ay kailangan din natin malaman paano mag-mute o unmute ng microphone, no? Ang paggamit ng camera, maging ang pag-chat sa teacher o pag-send ng message sa klase, ang pag-share ng screen. Isa-isa po natin ang mga yan. Una, paano mag-join sa Zoom meeting? I-click ang link na ibinigay ng guro. Pipindutin ang Join Now with Computer Audio para makapasok sa meeting. At kung hingian ng meeting ID at passcode, ilagay lang ang mga ito. Paano naman mag-mute o mag-unmute na microphone? Sa Zoom, hanapin ang icon ng microphone sa kaliwang bahagi ng screen, pindutin ito para i-mute o i-unmute ang microphone. At nasa tabi naman ito ang video icon. I-click lang ito kung nais mong mag-on cam o di kaya ay mag-off cam. Paano naman i-adjust ang camera settings? Sa Zoom, i-click ang video icon sa kaliwang bahagi ng screen upang ayusin ang camera. I-click ang arrow sa tabi ng video icon at piliin ang video settings para makita ang options tulad ng HD video at camera mirroring. Paano mag-chat o magpadala ng message? Ito, ang gawin po natin, i-click ang chat icon sa ibabang bahagi ng screen. Lalabas ang chat box kung saan pwedeng mag-type ng mensahe. Pwede kang pumili kung kanino ipadadala ang mensahe. Sa lahat yan, o pwede rin private message naman o PM sa guro. Paano naman po mag-share ng screen? Ito pag sa Zoom, i-click ang share screen button sa gitnang bahagi ng screen. Piliin ang window o screen na gusto mong i-share, tapos i-click ang share. Kapag tapos na, i-click ang stop share. O ito naman mga ka-RSP, punta naman natin yung ilan sa mga online class etiquette. Ano nga ba ang mga yan? Una, pumasok sa tamang oras. Siguraduhin handa ang iyong anak 5 to 10 minutes bago magsimula ang klase. Nakatutulong ito para maiwasan ang pagkahuli at mag-adjust ng maaga sa technical issues. Pangalawa, i-mute ang microphone kung hindi nagsasalita. Ito para maiwasan ang ingay o distractions. Ituro sa inyong anak na i-mute ang microphone kung hindi naman siya tinatawag ng inyong guro. Pangatlo, gumamit ng maayos at presentableng damit kahit nasa bahay po kayo. Mas mabuting magsuot ng disenteng kasuotan upang maging handa at formal sa harap ng guro at maging sa mga kaklase. Pang-apat, iwasan ang pagkain habang nasa klase Turuan ng anak na kumain bago o pagkatapos ng klase para po maiwasan ang distractions. Pang-lima, tandaan ang tamang paggamit ng chat box. Kung may tanong sa guro, pwedeng gamitin ang chat box. Pero iwasan ang pag-chat ng hindi importante ang itatanong o sasabihin. Pang-anim, huwag maglaro o gumawa ng iba pang gawain habang nasa klase. Naku, maganda po mag-focus sa klase para mas maintindihan ang lesson. Ikapito, magbigay galang sa guro at mga kaklase. Katulad ng face-to-face classes, mahalaga po ang respeto. Turuan ng iyong anak na maghintay ng kanyang turn para magsalita at makinig ng mabuti. Well,
Extra tips pa po para sa mga nanay naman, maging pasensyosa sa mga technical problem. Well, natural na minsan magkaproblema po sa internet o device kaya't maglaan ng oras para ma-resolve ito. Huwag din po matakot na magtanong. Kung may hindi naiintindihan sa platform, huwag mag-atubiling humingi ng tulong mula sa guro o sa ibang magulang. Yan po muna ang hatid namin sa inyo ngayong Huwebes. Abangan ang mga susunod nating pag-uusapan tungkol sa media and information literacy dito lang sa MIL 101.